Ngayon po ay kapistahan ng pagbabagong anyo ng ating Panginoong Kristo o Transfiguration. Lahat daw tayo, mga kapatid, ay may karanasan sa Diyos. Kaya nga maganda na tanungin natin ngayon ang ating sarili, kailan at saan yung hindi mo makakalimutan na karanasan mo sa Diyos. Kailan mo talaga naramdaman, naranasan yung pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Ang tawag doon ay transfiguration. Karanasan natin sa Diyos na kailangan natin sa mga oras ng pagsubok, sa mga oras ng problema, sa mga oras, mga kapatid, na tayo'y may pasan-pasang krus. Itong pagbabagong anyo ng ating Panginoong Kristo ay naganap sa isang bundok. Habang kasama ng ating Panginoong Hesus si Pedro, Santiago at si Juan. Ang sabi, nagbagong anyo ang ating Panginoon na puting-puti at nakita ng mga alagad si Moises at si Elias. At ano ngang sabi ni Pedro, dito na lang tayo, Panginoon, magtatayo ako ng 3 kubol. Dahil sa kanyang takot, bumaba sa Jerusalem. Dahil nasabi na ni Jesus na siya'y magpapakasakit at mamamatay sa krus. Kaya nga, nais si Pedro sana na dumun na lang, manatili na lamang doon, sapagkat yun ay karanasan ng langit. Yun, mga kapatid, ay karanasan ng kaluwalhatian ng Diyos. Sino ba naman ang ang aayaw na manatili doon? Kaya nga, sabi niya, dito na lang tayo. At hindi pa natapos sa pagbabagong anyo ang karanasan ng 3 alagad na ito sa ating Panginoong Kristo. Dito mismo, mga kapatid, ipinahayag ng Diyos Ama kung sino si Kristo. Ang sabi ng isang tinig, ito ang minamahal kong anak, pakinggan niyo siya. Si Kristo, ang Mesiyas, ang tagapagligtas, ang minamahal na anak ng Diyos. Kaya sobra-sobra, mga kapatid, yung kaligayahan, yung karanasan ng langit ni San Pedro, ni Santiago at Juan. Kaya lang sabi ng ating Panginoong Hesus, huwag niyo itong sasabihin kanino man. Itago niyo ito sa inyong sarili kapagkat kailangan ito ng mga alagad habang si Kristo ay nagpapakasakit sa krus. At anong sabi niya, sasabihin niyo lang ito kapag muling nabuhay ang anak ng tao. Ikakalat niyo lang ito, ikukwento niyo lang ito kapag muling nabuhay si Kristo matapos siya'y mamatay sa krus. Mga kapatid, yung ating mga karanasan ng transfiguration, yung ating mga karanasan sa Diyos, huwag nating kakalimutan. Sapagkat yan nga po ang ating kailangan sa paglalakbay sa buhay na ito. At lagi nating ipaalala sa ating sarili katulad ng karanasan ng mga alagad sa bundok ng pagbabagong anyo. Kailangan nating laging maranasan at kailangan nating laging matandaan ang ating karanasang ito sa Diyos upang anumang pagsubok ang ating madaanan, anumang krus at karamdaman ng ating madaanan, hindi tayo bibitaw sa Panginoon. Hindi tayo mawawala at maliligaw ng landas sapagkat alam natin merong Diyos, naranasan natin ng Diyos at patuloy tayong minamahal ng Diyos.